May nagtanong, masaya bang mabuhay sa apartment? I believe kasi na we make our own happiness. Wala yan kung saan ka nakatira. And most Koreans kasi ay busy sa life nila. I mind my own business, you mind yours. Ganon. Welcome back to my channel. This is Pinay Mom in South Korea and this is another day with PMSK. Maaga tayo ngayon kasi kailangan natin magluto ng breakfast for Ina and Ijun. Papasok sila sa school. And alam nyo ba, ang ganda ng weather today. Hopefully, maaraw. Buong araw. Ano daw? Hindi kasi kailangan ko magpatuyo ng mga labahin. Share ko sa inyo ang weather for today's video. Ayan. Mag-start na tayong magluto. Okay. Ito, Richem. Cheaper version ng Spam. Magkasing lasa lang naman sila. And palagi na kaming nag-spam. Tipid-tipid din pag may time. Dahil summer na, marami ng lamok ang nagkalat. Kailangan kong bumili ng pangkagat ng lamok. Para hindi kamutin. You say hi to netizens. Fighting, baby! You can do it! Love you! I love myself too. Bye-bye. Bye-bye. I'm done with all the household chores to netizens. Hindi ko na pinakita kasi baka magsawa na talaga kayo sa kakalinis, hugas ng pinggan, at kung ano-ano pang ginagawa ko sa mga videos ko. I'll show you na lang. The dining and the kitchen, very good. Ang living room, maraming sinampay pero malinis ang sahig and all. Very good ulit. Ang room ni Ijun, organized. Nice one. Ang room namin, malinis din. Heart. Ang common bathroom, yes, malinis at mabango. Ang room ni Ina, maayos din. May nag-request ng apartment tour. So, habang maaga pa, mag-a-apartment tour tayo. Pero hindi muna dito sa loob ng bahay namin kasi nagawa ko na siya. Apartment tour outside. So, labas tayo to netizens. Let's go for a walk. Time check, it's 9:30. 9:20 pa lang tapos na lahat ng gawain ko sa bahay. Kaya, I decided na maglakad-lakad tayo to netizens. And maganda ang weather hindi ganun kainit. Kahit hindi ganun kainit, kailangan pa rin natin ng sunscreen. So, I'm using Milky Sun Lotion. Alam niyo ba, sold out na to sa Jeju. Last time nagpunta ako para bumili pa sana. Kasi yung stock ko sa bahay, binigay ko sa co-teacher ko na dumalaw dito sa South Korea. Ang ganda kasi talaga nito. So maghahanap ako sa ibang Jeju store. Kailangan lang natin mag-apply. Alam nyo na, hindi tayo binless ng maputi-puting balat.
Pero hindi. Para hindi direct sa sunlight ang skin natin. Sa legs din kailangan. Wow! Wow, legs! Kailangan talaga iangat, no? I'll show you kung ano yung mga amenities and facilities na na-enjoy namin dito sa apartment. Ay, magandang mag-tour-tour today. Malilim. Sakto. May enjoy kong makipagchikahan habang nag-iikot-ikot tayo dito sa apartment namin to netizens. Magtatapon muna ako ng food waste. Para sa vinyl. Click again. Wash tayo ng hands. Mag-start tayo sa front gate. Ba't ako naka-shades? Makulimlim pero masakit sa mata yung singaw ng init. Tsaka gusto ko mag-shades eh. Bakit ba? Kanya-kanya tayo ng trip. Walang basagan ng trip. Effort kung effort talaga ang apartment tour. Mag-start tayo dito sa smoke-free apartment. Mag-start tayo sa information. Ito yung pinaka-guardhouse. Tapos, ito yung front gate. Meron ding back gate, pero yung gate na yon ay para sa mga apartment owners and tenants lang. Sa front gate lang, pumapasok ang mga visitors. Sa information, from the name itself, information, sila na din yung nag-register ng mga plate numbers, ng mga visitors, tapos yung mga deliveries, pwedeng magtanong sa kanila. Maglakad-lakad na tayo. Ang sarap ng simoy ng hangin. Mapapansin nyo, ang daming mga punong nakatanim around apartment. Kasi nga, para presko ang hangin and balilim. Puro green. Lakad pa more. Siyempre, hindi mawawala ang parking space for bicycles. Hindi lang iisa ang parking space for bicycles. Madami, iba't ibang part ng apartment. Kasi maraming nagbabike talaga dito sa South Korea. So, pasok tayo dito. Kids playground na sinadyang malaki para paglaruan ng maraming bata. I remember nung mga maliliit pa si Ina and Ijun, madalas kaming tambay dito after nila sa kindergarten. Since nandito na ako, mag-swing tayo. Walang kalaban eh. Ang sarap maging bata. Very nice kasi may umbrellas na. So kahit mainit, may lilim pa rin. Meron akong experience dito together with my Korean friends na hindi ko bet talagang ginawa. So habang naglalaro yung mga kids namin, bumili sila ng beer. Tapos, dito kami nag-inuman. Sabi ko, parang hindi tama yung ginagawa namin. Sabi nila, okay lang yun, minsan lang. So, naka-join ako kahit hindi ko bet yung mga ganong style nila. Pakikisama, kung baga. Inulit ko ba yon together with my Korean friends? No. Pero sila, ginagawa pa rin nila until now. May mga tagalinis dito. Ayun. Kasama yung mga tagalinis sa binabayaran namin dito sa apartment. Next, lakad pa tayo. Mapapansin nyo, may parking sa labas and may parking din sa loob. I'll show you later. Maglakad-lakad pa tayo.
Ilan ang playground dito sa apartment namin? 2. Isa sa baba and isa sa taas. Ito, originally, may tubig yan kapag summer. Hindi pa nila ino-on. Kapag summer, ang mga kids ine-enjoy nila yung pagtampisaw sa tubig. Naka-off eh. I don't know why. Nagtitipid yata sila sa tubig. Matataas na yung mga halaman. Soon, ititrim yan and pagagandahin. Naka-landscape lahat dito sa apartment. Kasama rin yon sa binabayaran namin. Even yung pag-spray ng puno, ng halaman, pag-disinfect. So, syempre, hindi mawawala ang recycle house. There and there. Nagkalat na ng recycle house. Very organized ang pagtatapon ng basura dito sa South Korea. Wala talaga akong masabi kasi nakasegregate lahat. Lakad pa tayo. Okay, may mga equipments for exercise. Alam nyo ba, yung mga equipments and machine, nagkalat lang sa public parks. So everywhere you go, meron kayong makikita na mga ganito and everything is for free. Kita nyo ba yan? Nag-effort kung nag-effort eh, no? Nakakatuwa talaga. Perfect yung schedule ko ng pagtutour sa inyo to netizens. Hindi ganun kainit. And thank you so much sa nag-request kasi meron akong content. Sabi sa inyo to netizens eh, you help me also. You inspire me to do better every day, to improve my content every day. Okay, ito na yung another playground dito sa apartment. Ang maganda dito, safe ang flooring. Ayan, design talaga siya for the kids. Para safe ang mga bata. May nakaiwan ng payong. Babalikan yan, sigurado ako. Pag may naiwan na isang bagay dito sa apartment, nakiklaim pa ba siya? Yes. Pwedeng i-claim sa information or sa main office ng apartment. Ano yung number na yan? Yan. Building number yan. Para alam mo kung saan ka pupunta kapag dumalaw ka. Anong building number namin? Secret. Sabi sa inyo, nagkalat ang recycle house. Pati yan. Parking space for bikes. Kailangang i-register ang bike kung saang address and sino yung owner para malagyan ng stickers. Kapag walang stickers and nag-clearing ang apartment, diretso tapon na. So, importante na i-register and merong sticker. Rest area na very traditional. Sosyalin to. Merong elevator. Pero let's just use stairs. Dito tayo sa community center. Merong fitness center dito. Mahal ba ang bayad? No. Sobrang mura lang. Pero ang pwede lang gumamit ay yung mga nakatira dito sa apartment. Ang mami nung kambal na friend namin, nag-exercise siya dito. Wala lang talaga akong time eh. Sobrang busy ko. Tsaka parang enough na yung exercise ko sa mga gawaing bahay. Okay, dito naman ang pinaka-office
Meron din ditong mini library. Ito ang basement parking na sobrang lawak. May bayad ba ang parking? Wala. Pero kapag may extra car ka, yun yung babayaran mo ng 10,000 won. Since dalawa yung sasakyan namin, every month we pay 10,000 won for the extra car. Ito yung tinatawag na Muin Tekbeham. So may number yan. Kapag may delivery and ayaw nyong i-deliver sa unit nyo, pwede kayong gumamit nito. And dito ilalagay yung delivery nyo or yung in-order nyo. Merong password yan. Ang nakakaalam lang ay yung owner. There are CCTV cameras everywhere. Tapos, dun din pala sa office, yung lost and found. Aside from the information. Yan, labas na tayo. Bawal tayo dito. Daanan ng sasakyan. Pero mapresko kasi kaya dito ako napadaan. Para madali mong mahanap ang address, may nakasulat na kung saan papunta. Isa sa hindi nawawala sa loob ng apartment ay ang nursery school. Dalawa meron dito sa apartment. Doon, tapat ng playground, and isa dito. Yan. Bakit meron ganyan? Kasi yung mga parents na working, at least bago sila pumasok sa trabaho nila, pwede na nilang iwan and ipaalaga yung mga anak nila. Anong age pwedeng ipasok? Actually, medyo heartbreaking. Pero may mga babies pa lang pinapasok na. Kasi no choice ang mommy. Kailangan bumalik sa trabaho. Kaya alam nyo ba, hindi talaga pumayag ang asawa ko and ang mga biyanan ko na magtrabaho ako. Kahit gustong gusto kong magtrabaho and magkaroon ng career dito sa South Korea after kong mga kay Ina and kay Ichun. Kasi sabi nila, mas i-prioritize ko ang mga bata. Pwede akong mag-earn ng money later. And mas okay na hands-on ako kay Ina and kay Ijun. So that's what I did. Until now, hands-on pa rin ako sa mga anak ko. And I think it's a blessing na ganun yung setup ng family namin. Na hindi ko kailangan magtrabaho. Tapos isi-send yung mga bata sa nursery school before. Talagang tipid-tipid lang kami noon before kasi si Alex lang yung may sweldo eh. At ayun, nakasurvive naman kami and maayos naman ang buhay namin ngayon. Tapos ito naman, designated siya for soccer, baseball, badminton, and kung ano-ano pang related sa bola. Kids-friendly ang flooring. Iwas gasgas sa mga bata yan. Pero, ay, pinagbawal na. Dati okay pa. Ngayon bawal na daw soccer, baseball, etc. related to ball, sports or games. Pero yung badminton, pinapayagan from 10 a.m. to 9 p.m. Okay. So let's go back home na kasi gutom na ako. Kakain na tayo. May nagtanong, masaya bang mabuhay sa apartment? I believe kasi na we make our own happiness. Wala yan kung saan ka nakatira. Pero tahimik tumira sa apartment kasi walang pakialamanan ng mga tao. Pag may nakasalubong ka, mag-greet ka lang ng anyong haseyo. That's it. Walang chika-chika, walang mahabang daldalan sa labas ng bahay, walang ganon. And most Koreans kasi ay busy sa life nila. I mind my own business, you mind yours. Ganon. Unless may mga gatherings. So, dun lang nagbabonding. Akit na tayo. Yan, merong nakalagay dyan, CCTV. So, safe ang mga kids kahit sila lang ang naglalaro. Share ko lang sa inyo, there's a designated channel sa TV namin para ma-monitor namin ang mga kids kapag naglalaro sa playground. Nakakonect yun. Yung CCTV camera sa TV. Each household. Pag nasa playground ang mga bata, kaya namin panoorin.
nagtanong kung may elevator ang aming apartment. Yes, meron. Nag-elevator ako para makita. Pwede naman kasi ako maghagdan, Okay, next time na ako mag-apartment tour, yung pinaka-unit namin kapag may bago na. Ha? For now, panoorin nyo na lang yung old apartment tour ko. Hanapin nyo dyan, ha? Kain na tayo to, netizens. Kakain na ako ng brunch. Meron pang natirang nilagang baka. Yun yung ulam ko ngayon. So, para dun sa nagtanong kung nag-uulit ba kami ng ulam, yes. Sayang naman. Saan namin ilalagay yung tira kung di namin kakainin? Ay, gawa ako ng sausawan ko na patis. Wait lang. Malasa na yung nilaga, pero iba pa rin kapag may sausawan. Kayo ba? Mahilig kayong magsausawan? Kasi di ba may mga taong ganun, hindi nawawala yung sausawan. Halos lahat ng pagkain kailangan may dip. Pansin nyo ang haba ng mga vlogs ko lately, no? Ginaganahan kasi ako mag-a day in my life. Bigla akong na-inspire. Ano ulam nyo? Kumain na ba kayo? Kain tayo. So, habang kumakain, sasagot ako sa mga tanong. First question, may kumon po ba dyan sa South Korea? Yes, nagkalat ang mga kumon. And, nung bata pa si Ina and si Iju, nag-attendance sila ng classes. Ang tawag kasi namin dito ay academies. Online and offline meron. Next question, ano yung pinaka-dream ko for myself? Kasi madalas daw ako nagpapakita ng a day in my life ko. So, curious kung meron pa ba akong gustong ma-achieve sa buhay ko. Ang sabi kasi, don't share your future plans. Pero, bigyan ko lang kayo ng konting idea sa dream ko for myself. Gusto kong maging business owner. Yun talaga yung pangarap ko. Yun. Yun lang. Hindi ko na i-share. Saka na lang. Anong meaning ng tukitut? Actually, wala yung meaning eh. Bigla ko lang naisip na tawagin si Izu ng tukimuki, lukimuki, ganyan. Hanggang sa nasanay na ako na tukitut, ganyan. Wala siyang meaning. Okay, next. May time po ba kayong manood ng Filipino show kahit busy ka everyday? Wala akong time manood. Pero, na-enjoy ko yung mga short clips from Facebook. Mga show sa GMA, ganyan. Yung kay Vice Ganda. Nanonood ako sa Facebook lang. Tapos, last time, kasi ang haba talaga ng kuko ko, diba? Laging fully booked yung nail artist. So, finally, nakapagpa-gel nail na ulit ako and maiksi na yung kuko ko. Pero hindi ako gumagamit ng fake nails. Totoo yung kuko ko last time. Sobrang haba lang. And alam nyo ba kung sinong nagbigay ng aking gel nail this time? Regalo ni Stal. Oh! So, thank you so much, Stal, sa fingernails ni ate. Ayaw niyang sabihin ko sa inyo to, netizens. Gusto ko magpasalamat sa kanya. Sinabi ko na, Stal, sorry ka na lang. Okay, so yan lang. Summer na sa Korea, kaya mas mahaba na yung araw kaysa sa gabi. Mapapansin nyo, kahit 8 o'clock na ng gabi, maliwanag pa rin. Kailangan ko munang magpagas bago pumasok sa trabaho ko. Walay ng gas ang sasakyan. Baka hindi na ako makagala. Let's go! 앞장 세울게요. Yung full
tank ng sasakyan ko is 58,000 won. Ang maganda dito, kapag nagpa-gas ka, may coupon for car wash worth 4,000 won. Tara na, pasok na tayo sa trabaho. And after work, meron akong date. Ang tagal namin hindi nagkita ni Ate Ann. Finally, magkikita ulit kami. Hatid nyo na ako sa trabaho, to netizens. Siya lang kayo. So, my students are going to greet you, to netizens. Ready? Wait. 1, 2, 3. Okay. Mag-class na ako, to netizens. See you in a bit. Done ang class ko today. May time na ako for myself and Ate Ann. Wala nang retouch. Wait. Magsuklay lang ako. Saan kami magmi-meet? Sa walang kamatayang Hyundai Outlet. Kasi yung pinakamalapit na mall sa lugar namin. So, we're going to meet halfway. Let's go! Nandito na ako sa Hyundai Outlet. Wala pa si Ate Ann. So, mag-iikot-ikot muna ako. Punta tayo sa Tommy. Tumatawag. Si Ina. Baby. 잘했어. Oh. Tumawag si Ina. Nag-report lang ng result ng exam niya. Very good daw siya. Iniintay ko si Ate Ann. Ayoko nang mag-ikot-ikot sa mga stores kasi ayokong gumastos. Iiwas na lang muna ako sa pag-shopping. Pero ang ganda nung denim dress. Pakita ko sa inyo. Bet na bet ko. Yan, no? Heart na heart ko yan. Parang ang ganda-ganda, no? Ang ganda din ng presyo. Chinek ko. Mahal eh. Huwag na. Magkano ang mahal sa akin? Kapag lumagpas ng 100,000 won, mahal na yon. Pero, mostly ng mga binibili ko, more than 100,000 won din. Kahit mahal, binibili ko. Basta may budget ah. Nandito na si Ate Ann. Ayun na. Mag-hi ka sa vlog ko. Apakaganda naman. Ay, may birthday kiss. Saan tayo? Ano tayo? Mag-hi ka naman. Birthday gift ni Ate. Happy birthday to you. Unboxing. Ay, ang ganda. Isang glossy and isang matte. Tingnan mo. Ay, ito. Ganda ng color. Check niyo yung color. Kikita niyo ba? Ay, ang ganda na itong isa, Ate. Ang ganda, Ate. Ang ganda. Thank you. Try kong magsuot ng blue. Ito. Itong summer to. Ay, parang maganda din. Itong set na to. Nice. Kaya ayoko magpunta dito sa outlet na papagastos ako. Ask ko si Ate Ann. Ate, okay ba? Ay, ang ganda nga. Sige, bye ko. Oh, ayan ang sexy yan. Bagay nga sa OOTD mo. Ay, bagay sa shoes mo. Tingnan mo.
Nagbe-blend sa shoes mo. Pag nagsha-shopping kami ni ate, usually ako yung mabilis mamili. Tapos siya, pinag-iisipan niya muna ng mga 10 beses bago niya bilhin. Tapos, ang dami niyang susukatin, isa lang bibilin. Sanay na ako sa shopping style ni ate. Okay, nandito ako sa Joy Grayson ngayon. Ito yung mga bags nila. Naka-sale. Ay, ang cute oh. Okay, I'm using Joy Grayson today. Naghahanap ako ng white. Bibilin ko to next week. Pag sumeldo na ako. Bihira silang mag-sale dito. Tsaka kapag nag-sale sila, mahal pa rin. Anyay kasi babalik ako dito next week. Kailangan na namin maghiwalay ni ate kasi magluluto ako ng dinner. Ate, dito na ako. Bye-bye na. Enjoy your time. Salamat. Thank you sa gift. Enjoy shopping. Bye! Limited ang oras ko sa labas kasi nga kailangan kong asikasuhin ng mga anak ko. That's my priority. I'm already home. I have to cook dinner na. Magluluto tayo ng tinolang manok. May nagbigay sa akin ng dahon ng sili. Pero wala akong nabiling papaya, kaya ang gagamitin ko ay radish alternative. Pwede naman, magkasing lasa naman sila ng papaya. So magigisa na tayo ng ating mga ingredients. Unahin natin ang sibuyas. And then, yung garlic. Pwede na tayo maglagay ng ginger. Frozen ang aking ginger. Pwede na nating ilagay ang chicken. Pwede na tayo maglagay ng patis. And then, tubig. Kumukulo na. Pwede na tayo maglagay ng chicken cube. I think tinola yung isa sa mga pagkain Pinoy na madaling lutuin. Pwede na natin ilagay ang radish. Days gift. Ayaw niya daw i-share. Naiinggit daw ba ako? Ako pa mainggit. Mas madaming binigay tatay mo sa akin. Lagyan ko ng konting paminta. Tikman ko nga. Ba't parang iba lasa? Okay, masarap. Uy, masarap. Pwede ko nang ilagay yung dahon ng sili. Ito na ang tinola. Filipino style dinner again. Tinolang manok. Tagal namin hindi nagulam ng tinola. May nasa mood si Adrian. Pagod daw. May project na kailangan tapusin. Pag Filipino food talaga,
Napapagana yung kain ko. Si Ina, mamaya pa yung kakain. So, galing sa taekwondo. Sabang dinner. To netizens, may regalo ngang natanggap si Ina. Tapos, hindi niya siguro napansin na iwan yung card dito sa paper bag. Diyos ko, Diyos ko. Ah, hindi ako kinikilig sa nangyayari sa anak ko, sa totoo lang. Tingnan niyo yung card. I love you ang nahalagay. Natatempt akong basahin. Pero syempre, ayokong masira ang tiwala ng anak ko sa akin. Hindi ko babasahin. Pero ano kayong nasa loob? Basahin ko ba? Hindi. Sabi nung angel, huwag mong basahin. Masisira ang tiwala ng anak mo sa'yo. Sabi nung devil, basahin mo, huwag mo na lang ipaalam. Pero syempre, I respect my kids' privacy kasi. So, hindi natin babasahin to netizens. Pag ayaw ni Inang i-open sa to netizens, ayaw niya. Wag na lang. Okay, tapos na kami mag-dinner ni Ijun. Kailangan kong asikasuhin si 2K. Stress siya. Mamaya kakain si Ina. Masarap ba yung luto kong tinola? Yes, masarap. Sobrang lambot ng manok. Tapos malasa. Kahit naman radish ang ilagay, okay lang. Mahal din kasi ang papaya and bihirang makabili ng papaya talaga. My heart is full. Cut. I'm so happy kasi na-enjoy na talaga ng Korean family ko every Filipino food na hinahanda ko sa amin. And thank you so much sa pagsama sa akin ngayon, to netizens. Sana nagkaroon kayo ng idea about sa amenities and facilities na meron sa isang apartment dito sa South Korea. So if you enjoyed watching this video and new to my channel, please consider subscribing, like, and share Pinay Mom in South Korea. Stay safe everyone. Bye! Ramdam niyo yung pagod ko, no? Yes, ramdam ko na ang pagod ko. So, ako ay maliligo na and matutulog na. Good night, everyone. Bye!